Epekto ng mga job fair ng Administrasyong Marcos sa mga miyembro ng 4Ps ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Asik Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Weng and Asik Joey. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asik, paano nakatulong yung series ng mga job fair ng pamahalaan para sa mga kababayan natin na miyembro ng 4Ps? Well, nakita naman po natin na Asik Weg, nagkaroon po ng modest drop doon sa bilang ng mga unemployed na mga Pilipino. Doon sa pinakahuli na survey o report na naipalabas. Actually, ito nga pong layunin o yung vision ng ating pong Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng trabaho ang bawat miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program para po hindi sila muling bumaba doon sa kahirapan. Ang ating pong butihing Secretary Rex Gatchalian nakipag-ugnayan sa iba ding mga ahensya ng pamahalaan kagaya ng Department of Labor and Employment para magkaroon nga po ng mga jobs fair para sa ating mga graduating na mga 4Ps beneficiaries. Napakaganda ng contribution na ito para sa ating mga mahihirap na mga pamilya na nag-improve na yung kanilang level of well-being para mas masustain po nila yung improvement nga sa kanila pong pamumuhay at nang sa gayon ay magkaroon po ng source of o magkaroon ng resources ang pamilya nang sa gayon mas capable sila na maglagay po ng makakain na pagkain sa kanila pong mga hapagkainan and mamit din po yung pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw. So maganda po yung naging collaboration ng ating pong mga government agencies and private companies para talaga magkaroon ng improvement also sa ating pong estado at magkaroon ng empleyo ang bawat Pilipino po. Sa ngayon, Asik Irene, ilan po yung mga benepisyaryo ng 4Ps ang natulungan ng job fairs na ito mula nung masimulan at anong klaseng mga trabaho yung karaniwang inaalok sa kanila? Asik Joey, mula nung nag-umpisa tayo dito sa mga jobs fair noong pong Enero ng taong pangkasalukuyan hanggang nitong Abril, na sa mga around 13 jobs fair na po yung naisagawa. Close to 1,000 yung pong individuals na hired on the spot. And then around 3,000 po yung mga individual na waitlist. Ito naman po yung mga kababayan natin, yung mga 4Ps beneficiaries na naghihintay po ng feedback mula doon sa mga prospective employers or sa kasalukuyan ay inaayos na po nila yung kanila pong mga employment certificates or employment requirements nang sa gayon ay makapag-umpisa na po sila sa kanila pong trabaho. Batay po doon sa mga nakalap natin na impormasyon kasi magkakaiba yan per field office. Ang mga hinahanap po ng mga trabaho ay yung mga sales staff, pati mga production staff, isama dyan yung mga cashier, meron din po sa ibang rehiyon, mga konduktor naman para sa mga bus companies. And then meron din po yung mga service crew and then meron din mga laborers. Meron din naman po sa ibang rehiyon, ang hinahanap, mga telephone sales representative. And then meron din pong mga hinahanap na mga massage therapists. So makita nyo po, magkakaiba yung pong trabaho na inaalok doon sa mga jobs fair na naisagawa na po natin. And again, gaya ng nabanggit ko, marami po tayong mga 4Ps beneficiaries ang na-hired on the spot at marami rin naman po ay nagkukumpleto na rin ng kanila pong mga employment requirements. Asik, paano po nakikipag-ugnayan ng DSWD sa DOLE at iba pang ahensya para matiyak na angkop yung trabahong inaalok sa mga 4Ps beneficiaries? Actually, Asik Weng, meron tayong isa pang programa dito sa DSWD, yung namang Sustainable Livelihood Program. It's another intervention para makapacitate natin, mabuild yung mga capacities ng ating mga program beneficiaries nang sa gayon ma-improve yung socio-economic conditions nila. Isa po sa track na sinusunod dito ay yung employment facilitation track. Sa pamamagitan po nito, ina-assist natin yung ating mga beneficiaries o program participants sa paghahanap po ng empleyo. Nagpo-provide tayo ng skills training, ng job matching services,
and other support services para matulungan natin yung ating mga kababayan na makapag-access ng mga employment opportunities. Gayun din po, nakikipag-ugnayan ng DSWD sa ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng DOLE at ng TESDA nang sa gayon matulungan natin makapacitate pa further ito pong mga beneficiaries natin at magabayan sila sa pagkakaroon ng tama at nararapat na trabaho para po sa kanila batay doon sa kanilang mga kapasidad at mga skills. ASEC, meron bang overseas employment opportunities para sa mga beneficiaryo ng inyong programa? Sa kasalukuyan, ASEC Joey, doon sa mga isasagawa natin ng mga jobs fair ay wala pa po yan, but ginagawa na rin po ng koordinasyon with the DMW and the OWA nang sa gayon makahanap din po tayo ng iba pang mga job opportunities para sa ating pong mga beneficiaries. ASEC, para naman doon sa mga dating miyembro ng 4Ps na gusto namang magnegosyo, may mga programa po ba ang DSWD para sa kanila? Well, ASEC, nabanggit ko na kanina, yung Sustainable Livelihood Program. Dito naman, aside from the Employment Facilitation Track na nabanggit ko, meron din po itong Micro-Enterprise Development Track. Dito naman po, sinusuportahan natin yung ating mga beneficiaries, yung mga program participants na mag-develop ng micro-enterprise. Sa pamamagitan po nagpo-provide ng financial assistance, may skills training din po yan, and then access din po to markets. Layunin natin dito is ma-empower yung ating mga program participants para makapagbuo, makapag-establish, and ma-sustain din yung kanila pang mga maliliit na mga negosyo. Ini-implement din po itong Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Prioridad din natin dyan yung mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. Nabanggit nyo yung keyword, ASEC, ma-sustain. So, paano nyo po tinitiyak na yung mga graduates sa 4Ps program ay hindi nababalik sa kahirapan? Actually, ASEC Joey, itong mga 4Ps beneficiaries na nag-improve na yung kanilang level of well-being, na achieve na yung self-sufficiency, bawat isa po sa kanila merong mga case folders. So kapag sila po ay nag-graduate na o nag-exit mula sa programa sa pamamagitan ng mga isinasagawa natin ng mga pugay-tagumpay activities, tina-turn over natin sila sa mga kanilang mga local government units. Kasama din po yung kanilang mga case folders nang sa gayon ma-monitor kung ano yung mga naging pagbabago sa kanila pong mga pamumuhay, sa kanilang well-being, nang sa gayon nga ay hindi na sila muling bumaba sa kahirapan. At isa sa mga interventions na ipinapahatid natin ay ito nga pong trabaho para sa mga 4Ps beneficiaries, na kung saan tinutulungan natin sila na magkaroon ng empleyo, nang sa gayon magpatuloy po yung naging improvement na sa kanila pong level of well-being, ASEC Joey. Okay, ASEC, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan para mas magsumikap pa sila, lalo na po yung mga dating miyembro ng 4Ps. Actually, ASEC, sa pamamagitan ng Pantawid Pamilya Pilipino Program na nagkakaroon ng values formation and behavioral change amongst our 4Ps beneficiaries. Ngayon, nakikita nila yung kahalagahan ng pagkakaroon ng edukasyon at pagiging malusog. So, bina-value na po yung education and health, which is really aligned doon sa objective ng program, which is breaking the intergenerational cycle of poverty by investing in education and health. Ngayon po, kaya tayo may iba't ibang mga interventions kasi sabi nga natin, hindi naman po panghabang buhay yung implementasyon ng programa, at sa layunin natin na hindi naman po maging dependent ang ating mga mahihirap na pamilya sa mga programa na ipinapatupad ng ating pamahalaan, and aligned na rin doon sa vision ng DSWD, which is to empower the poor, the vulnerable, and the marginalized. Meron po tayong mga gantong mga programa, mga inisyatibo ng sa gayon, gaya ng nabanggit ko, masustain na po yung mga pagbabago na naidulot ng 4Ps program sa ating pong mga kababayan. Ang mensahe po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga 4Ps, ay sana patuloy po tayong magtulungan nang sa gayon mas lalo pa nating maituro sa ating pong mga anak yung kahalagahan ng edukasyon, ng kalusugan, at makapagbuo rin po tayo ng iba't ibang mga programa na makakagabay din po sa inyo. Nang sa gayon ay maiwasan na po natin yung kayo po ay muling bumalik doon sa
level na kayo po ay nasa tinatawag natin na nasa survival level. Layunin po ng pamahalaan na ito sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. na mapagbuti ang inyong kalagayan at makapag-graduate po mula sa kahirapan. So tulong-tulong po tayo nang sa gayon ay ma-achieve natin yung layunin natin ng sa bagong Pilipinas, nakaalpas na po tayo mula sa kahirapan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.